Good evening ko mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 25, 2026. At tayo ngayon napapunta dito yan sa Maya Casa Baronesa sa Esteban Abada Street, Loyola Heights, Katipunan, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Mamaru Japanese Izakaya Restaurant sa may Tomas Morato Fuyan, South Triangle, Diliman, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sa kuniman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pamong dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Layo yata. Malayo pala. Papunta sana siya sa trabaho ang nakasakay sa nasabing jeep. Nang sumakay ang sospek kasunod ang tatlong iba pang lalaki. Hindi na muna na video pero sa di malamang dahilan ay pinagnulungan o suntukin ng tatlong lalaki ang sospek. Pinakiusapan ng mga pasahero ang apat na bumaba sa jeep. Bumaba naman ang tatlong lalaki pero nagpaiwan ang sospek. Pinakiusapan din umano siya ng matandang lalaki na bumaba. Pero ikinagalit umano ito ng sospek at doon na niya ilang beses sinaktan ang biktima. Pinababa lang po siya sa jeep ko. Kasi po natakot na din po kasi kami nun na baka bumalik ulit yung tatlo. Kaya pinababa natin siya. And then yung matandang lalaki po yung kumausap na bumaba ka na, ganun. And then after nun, bigla lang po siyang inambahan po ng suntok. And then lumaban na din po si tatay. Hindi pa nakontento, inupakan din ang sospek ng isa pang senior citizen na pasahero. Kita rin sa video na nanginginig sa takot ang isa sa mga pasaherong babae. Sa hiwalay na video, tumatakbo na ang lalaki matapos tangkaing habulin ng mga gwardya sa lugar. Ayon sa pulisya, naaresto sa follow-up operation ng sospek sa Barangay Alabang, alas 2 nitong Huwebes sa madaling araw. Agad rin nilang nilapatan ng paunang lunas sa dalawang nasugatang pasahero na nasa maayos na kalagayan. Kwento ng sospek, galing siya ng Cavite at papunta sana ng Bunwok, Parañaque para mamalimos. Pero hindi umano niya maalalang nasaktan niya ang mga biktima. Nahuli po ako ng guardia. Nakasakay po ako ng jeep. Naalala niyo po ba yung ginawa ninyo? Ano po? At ano gusto niyo ipakatid ng mensahe doon sa nasaktan po ninyo? Hindi po ng tawag po.
Naman ni Muntinlupa Mayor Rufy Tiazon sa isang post na inatasan na niya ang Muntinlupa Police na mas paigtingin pa ang seguridad sa lungsod. Nakakulong na sa Muntinlupa Police Station ang lalaki na maharap sa reklamo physical injuries. Liza Aquino, ABS-CBN News. Arestado ang isang senior citizen matapos mahuling nagbebenta ng abortion pills sa Quiapo, Maynila. Nagpapatrol, Bea Cuadra. Hindi na nakapalagpas ng 65 anyos na babae ito nang arestuhin ng PNP sa ikinasang bypass operation Pasado alas 7 ng sa bahagi ng International State Corner Carriedo Street sa Quiapo, Maynila. Ang babae ayon sa PNP, nagbebenta ng abortion pill. Isang operatiba ang nagpanggap na buntis para makatransaksyon ng suspect. Nagsagawa po tayo ng entrapment operation laban po dito sa ating suspect at ito po ay nagbunga sa sinagawa nating intelligence gathering sa report o reklamo na natanggap natin mula sa isang concerned citizen regarding sa isang tao na nag-aalok nga nitong abortion pills. Nasamsam sa suspect ang 5 blister pack ng hinihinalang abortion pills na naglalaman ng tig 10 tableta. Kasama ang 2 sachet ng mga tabletang walang label na ibinibenta o sa halagang 3,500 bawat pakete. Ayon sa PNP, matagal nang nagbebenta ng mga herbal products at incense ang suspect pero palihim niyang itinatago ang mga illegal na tableta. Itinatanggi naman ng suspect ang mga akusasyon. Ayaw ko na nga po magpa-interview po. Ayaw ko na po magpa-interview. Hindi naman totally ako ng titinda na hanggang. Ano lang ako, dapat nga lang kasi buka ako ng gamot ko. Kasalukuyan na nakikipag-ugnayan ng pulisya sa FDA para masuri ang mga gamot. Patuloy po nating hinihikayat ang ating publiko na bumili lamang po ng mga gamot na prescribe po ng doktor at sa mga lisensyado at otorisadong establishmento lamang. Makipagtulungan po sa ating mga kapulisan in case na meron po tayong matanggap na impormasyon regarding po dito sa pagbebenta ng abortion pills o kung anumang illegal na aktibidad. Nahaharap sa mga reklamong paglabag sa Philippine Pharmacy Law, FDA Act at Food, Drug and Cosmetic Act ng suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News. Kung kinakailangan, personal na dadalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial ayon sa kanyang abogado. Samantala, tapos na rin ang pagmamarka sa mga inilatag na ebidensya ng magkabilang panig. Nagpapatrol, RG Cruz. Bukas ang depensa na papuntahin sa kanyang impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Kinakailangan. Hindi ko pa masabi sa iyo yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which obviously we will not disclose. Pero gitang depensa, hindi pwedeng sabihin na hindi umaharap sa paglilitis ang vice kapag wala siya sa Senado. Kasi parati natin sinasabi na hindi umaharap si Vice President. But what we're doing now is pagharap sa mga aligasyon, hindi ba? What they're pushing for is a physical appearance. Ano naman ang gagawin niya dito? Diba kung nandito man siya? Handa naman ang depensa ni cross-exam sina dating Bureau of Deputy Ombudsman Melchor Carandang at Mary Grace Piatos kung ihaharap sila ng prosekusyon. Pero ang prosekusyon di ko mabibig sa issue lalo't wala ang patunay ng pagkatao ni Mary Grace Piatos. Abangan natin on how the prosecution will actually undertake this particular aspect of the proceedings. If ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented. I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama si Mary Grace Piatos. Ayon sa kopya ng pre-trial brief na nakuha ng ABS-CBN News, nakalista ring witness ng prosekusyon ng ilang pangalang malapit at iniuugnay sa bise pati mismo si POA. Pwede naman, because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Wala naman siguro yung problema. So, we will subject him to the witness stand. Nagkuha sa second lead na torneo. Tikit ang unang set hanggang Continue straight on the first traffic light. Then, in 500 meters, keep right. para makuha ang opening set. At second set, nakuha nila Ayala ang third game 2-1 pero tuluyan na umalago ang kalaban. Ang final score 6-3, 6-2. Sunod nilalahok sila Ayala at Williams sa Wimbledon kung saan may doubles comeback ang In magkapatid 300 meters, at keep Serena right Williams. onto Catty Habang Molinari. sa kauna-unang pagkakataon ay seeded si Ayala sa Grand Slam tournament sa Graz.
at ang kanyang kalabang mortal sa ginintoang lupa na si Django. Reunited sina Coco Martin at Jong Hilario na matagal nang nagkasama sa mga serye noong nagsisimula pa lang sa telebisyon si Coco. Bigyan ulit ako ng chance ni Direk Coco na may sama rin sa Singapore. Sabi ko nga pasensya mo na ako, baka kinakalawang na ako. Pero at least kayo paano, makakata ulit. Pero sa makapigil hiningang tapatan nila ni Coco, walang bakas ng pangangalawang sa acting si Jong. Ang eksenang ito ang isa sa mga tinutukan ng mga manonood kagabi. Sa Kapamilya Online Live sa YouTube, pumalo ng mahigit 428,000 ang sabay-sabay na nanonood o kung tawagin ay feed concurrent viewers. Ngayong gabi, masusubukan ang kapalaran ni Gabo sa paghahanap ng trabaho at nangangamoy gulo sa pagpunta ng mga may-ari ng ilang lupa sa barangay Kinintoang Lupa. Masaya si Coco, Julia at ang buong produksyon sa mainit na pagtangkilik ng mga manonood sa kanilang unang 3 episode. 100 meters, Pero turn right onto Severe Valley. sa hari ng aksyon ng ating generasyon ang kanyang ambag sa pagbabalik sigla ng telebisyon sa primetime gabi-gabi. Napakasarap sa pakiramdam namin lahat na muling bumalik ang mga tao sa panonood ng telebisyon. Yung bonding ng pamilya, yun naman yung importante. Saka sana lahat ng mga palabas ng teleserye, pelikula, sana panoorin natin, lalong-lalo na yung gawang Pilipino. Kasi para sa ating lahat, ginagawa namin to para sa inyo. Kaya maraming salamat po talaga sa support at pagmamahal ninyo. Ngayong weekend, abangan sila Coco, Julia, kasama ang buong tropa sa kanilang motorcade sa Pampanga. At tutukan ang Sigabo mamaya pagkatapos ng TV Patrol sa All TV2, A to Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, at sa i1. MJ Felipe, ABS-CBN News. Wow, congratulations! Si Gabo, I mean si Coco Martin and team, yung 200 from Fabriciano, Batang Quiapo, walang kupa. So, diba? Lalong kumagaling. Si Jong naman, pag nakikita ko, talagang bagay ang bad guy, no? Pero yung hindi sobrang konting dad. Good guy. Pero alam mo, bago tayo magpaalam, dapat pag-usapan natin yung mga balita ngayon sa mga eskwelahan at kabataan. Ikaw, Ate Tiwi, what are your thoughts? It's everybody's responsibility. Super, hindi lang yung police. Talaga mapapag-isip kayo bilang isang pamilya kung ano yung responsibilidad natin sa mas nakababata sa atin. Oo. Hirap ba talaga? Nakakatakot yung headline, diba? Isipin mo tapos. 14, 15, still involved. Akala ko ngayon sa jeep yung report ni Liza. Akala ko minor, hindi na pala. Bakit ano ba yan? Tinatandakan yung senior citizen. Alam mo yung totoo kasi no, nung bata tayo, hindi ganito ang ating environment o social, yung social issues, diba? Masimple. Dati manunod ka ng TV, yun lang. Papatayin ng nanay mo yung TV, matulog ka na. Yun lang naman, wala nga cellphone nung bata tayo eh. Gano'n? Alam mo, ang cellphone na malaki yung kailan dumating. Early 2000 lang yun. Hindi ganito, seryoso. Kasi, nung mga bata kami, bata tayo, nakukuha tayo sa tingin. Exactly. They're serious ko. Ngayon, hindi. Ngayon, ang dami ng influensya ng mga kabataan na hindi nakikita ng magulang. Diba? So you're right. It is a police thing. Lahat tayo. Kasi pagturuan ngayon eh, pero tingnan natin yung pamilya natin ngayon. Tama ang ginagawa natin. Okay, at yun ang mga balita ang dinasaya natin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Napapanood po ng live ang TV
sa ABS-CBN Solid TV. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan. Continue for 1 kilometer, then turn right onto Langford Street. Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light, turn right. Noon, ngayon, sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, partner! Hoy, partner! 3 minuto, maraming masasabi sa 8 ng gabi. Programang hindi umurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye. Sigahan ang bawat sulok ay ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Bawat kaso ay aming kasubukan ng si Raj Patrol Martin Padiernos. At lahat ng ebidensya mo ay susuriin sa mga ni Jeff Cabaras. Ako naman si Jesse Cruzan. Juan, Spot Report! Jeff Cabaras at Marlene Padiernos sa Spot Report. Ay, magandang gabi sa mga kaibigan pamilya. Abang ngayong araw po ay June 25, 2026. Sa araw po ng Webes. At syempre, walang bago. In 200 meters, turn right at the traffic light. Ngayong araw, alam partner, di ba magkakasunod niya? Kasi po, mula pa ng mga nakaraan, naging magkakasunod ang mga kaso na binabantayan ng Philippine National Police na kinasakutan po ng mga minor de edad. Mga estudyante. Nakabahala na. In 100 meters, turn right at the traffic light. Oo, Cavite. Tapos nagkaroon ng Tacloban. Tapos meron na rin dito pa Cavite. Oo, tapos meron na Negros. Napakadami pong tayo tinututukan. At ganyan na nga partner, di ba, inanusyo na rin ni S.A.L. Remulla, Secretary John B. Remulla na may isa pa silang napigilan. Muntik na partner, tangkang panibagong mass shooting dyan pa rin sa bahagi ng Tolosa, sa bahagi ng Leyte. Leyte naman. Ito na rin naman daw ay parang gusto maging copycat. Kaya bang may kinalang may informante nakapag-inform. Dahil kung hindi, hindi natin alam kung ano na namang mangyayari, kung ilan na naman ang masusugatan, or worse, ilan ang masasawi. Tama ka dyan, Kaya partner. yun po, talagang nakakalungkot yung mga balitang ito, partner. Minsan mapapatanong ka kung sino ang dapat sisihin, sino ang dapat panagutin, lalo na itong mga involved ay mga minor de edad. Mga minor de edad, partner. At ang malaking question mark dyan, partner, saan nila nakuha yung idea na mag-settle sa ganung gawain ng kakit ng mga kapwa? Sa karahan na sa taas ang gamit, partner. Lumalabas
tungkol po dyan sa iba't ibang nangyari na kaso meron sa Davao de Oro. Bagong shooting ninyo sa Davao de Oro. At meron din tayo mga kausap mga CICC para naman hingi tayo ng update kung Continue straight at this traffic light. monitoring nila ngayon doon sa mga online games at mga violent related posts. Diba? Latest, di ba? Parang naman na temporary na core pass. Pero anong tinignan ko itong core pass? Talagang literal na gory. Gory talaga, partner. Actually, research ko rin yan. At doon sa lorong nila, parang may test pa doon, partner, kung gaano kagaling pumasita ng pero graphic, partner, na may blood effects sa lorong Pwede ka talagang kumbaga pumatay yung character sa yun. Kaya nakakabahala po dahil lalo dito sa mga magulang na hindi masyadong namomonitor yung ginagawa nilang mga anak na babad sa gadget, babad sa cellphone. Siguro this is high time na po para i-check nyo po ang activity ng inyong mga anak sa paggamit ng gadget, sa paggamit ng cellphone. Talagang patnubay na magulang. Pero babangat pa siya na ba? Pusadaan na natin ang mga balita sa nakalipas na Continue straight at this traffic light. Report! Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jessica Maras at Marlene Padierno sa Spot Report! Unang-una, nasa ko sa DNA ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang children in conflict with the law na sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinabi sa DCFM ni DSWD spokesperson Irene Bulao na lumugda ang guardian ng dalawa ng voluntary commitment na nagpapahintulot na isa ilalim ang mga minor de edad sa Regional Rehabilitation Center for the Youth. Mananatilian niya ang 14 anyos sa pasilidad ng ilang buwan o umabot ng taon, depende sa intervention programs at kanyang progress. Mananatili rin sa pasilidad ng DSWD ang 15 anyos sa suspect habang nagpapatuloy sa investigasyon sa reklamong murder na isinampal laban sa kanya. Sa ibang balita, kabilang po ang pangalang Mary Grace Piatos sa mga inilistang Continue for testigo ng 300 House meters, Prosecution then turn Team right onto para sa Scout Gallows impeachment trial Extension. ni Vice President Sara Duterte. Iginit ni House Prosecutor Joel Chua na material witness si Mary Grace Piatos Continue sa straight trial at the sa first impeachment traffic laban light. kay VP Then, Sara. in 100 Kaugnay ng meters, usapin turn sa right. sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds. Nilinaw naman ang kongresista na wala pa silang formal na komunikasyon kay Mary Grace Piatos na isinama lang sa listahan ng mga testigo. Hamon-han niya ito sa defense team na mailabas si Mary Grace Piatos na isa sa sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa tanggapan ng Vice Presidente. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang anumang identification records ang pangalang Mary Grace Piatos. Bukod kay Mary Grace Piatos, inaasahan din pong testigo sa impeachment trial ng Vice Presidente si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang kaugnay ng mga bank account at mga transaksyon ni Vice President Sara at amang si dating Pangulong Duterte. 2018, naglabas ng dismissal order ang Malacanang laban kay Carandang dahil sa sinasabing paglabag sa confidentiality ng ibunyag ang detalye sa investigasyon sa mga bank account ng dating Pangulo. Pero noong Mayo, ipinawalang visa po ng Korte Suprema ang naturang dismissal order. Report! Samantala, inanunsyo naman ng Bureau of Internal Revenue na inaprubahan na ng Department of Justice ang pagkasampa ng 44 na kasong kriminal laban kay dating DPWH official JP De Leon Mendoza, Henry Alcantara at Bryce turn right onto Hernandez. Scout Gallows Extension. Kaugnay yan ang mahigit 1.68 billion pesos na tax liabilities. Batay sa investigasyon ng BIR, gamit ang expenditure method, natubasan ang malalaking diferensya sa pagitan ng itinaglara ng kita at aktual na gastos ng mga respondent kabilang ang umunoy hindi pag-usumite ng underreporting ng tax returns sa loob yan ng ilang taon. Ayon sa DOJ, may probable cause para sampahan ang tatlo ng kasong tax evasion at iba pang paglabag sa National Continue for Internal 400 Revenue meters, Code. then turn right onto 11th Jabberee Street. Charlito Martin Mendoza na patuloy nilang paiigtingin ang kampanya laban sa tax evasion habang Continue binigyan for ang 400 meters, then turn right onto 11th Jabberee Street. Sa ibang balita, sugatan po ang grade 6 student matapos
Kinuha ng CCTV para matukoy ang plaka ng motorsiklo at pagkakakilanlan ng rider. Samantala, abiso sa mga customer ng Maynila, may service interruption po ang nasabing water concessionaire sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite tuwing gabi. Nagtatagal yan hanggang sa June 30. Kabilang sa maapektuhan ng ilang lungsod sa Metro Manila kasama ang Quezon City, Caloocan, Makati, Pasay at iba pa, gayon din sa ilang bahagi ng Cavite. Sinabi naman sa DCMM ni Maynila Water Supply Operations Assistant Manager Engineer Ian Abiera III na magsisimula ang interruption In 80 meters, turn right, then in 90 meters, make a slight ng left. urgent network maintenance at system optimization para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa harap ng banta ng El Nino. Patungo ang level ng Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng Metro Manila at mga karatig na lugar. Namumuro muling bumaba po ang In presyo ng 60 mga meters, produktong make a petrolyo slight sa left at the susunod traffic na light. linggo. Sa tatlong araw na trading sa world market, 70 centavos ang ibinaba sa kada litro ng diesel, 60 centavos sa kerosene at 30 centavos sa gasolina. Pero may dalawang araw po na trading na natitira pa, kaya posibleng magbago pa rin ang galaw ng presyo ng petrolyo para sa susunod na linggo. Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sila Jessica Maras at Marlene Padierno sa Spotlight Report. Samantala, kubo naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan mula sa ating mga radyo patrol. Ang ombudsman pinatasagot sina Senator Cayetano, Senator Padilla at Aplasca sa reklamong obstruction of justice. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly! Marlene, ito pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at dating acting Senate President Arms Mau Aplasca kaugnay ng reklamong obstruction of justice. In 100 meters, turn left. Ombudsman ang mga respondents na magsumite ng kanilang counter affidavit at mga ebidensya sa loob ng 15 araw. Ang reklamo ay hinihain nila Francis Joseph Aquino Lee at iba pang complainant. Ibinuto ng Ombudsman na kapag hindi nakapagsumite ng sagot ang mga respondents sa itinakda panahon, maaaring resolba din ang kaso patay sa mga dokumentong naisumite. Sa ngayon, muna ito pa lamang ang investigasyon ng investigasyon ng reklamo at wala ng meters, then your destination will be on the left. para magsampa ng kaso. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, ECMM. Maraming salamat sa Radyo Patrol, Kelly Cordero. Ateneo coach Tom Baldwin nagsumite po ng verified answer sa Department of Labor and Employment. Narito naman ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila. Ating Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Inumpirma ng Department of Labor and Employment na natanggap na ng ahensya ang verified answer at propelam si dating Ateneo Men's Basketball coach Tom Baldwin para ipaliwanag ang saklaw ng kanyang alien employment permit at kanyang pagkatrabaho sa bansa. Inusuri na ng DOLE ang sagot ni Baldwin at ang mga implementing dokumento alinsunod sa Article 14 ng Labor Code at DOLE Department Order number 248 series of 2025. Taring tinatuan lamang mula sa legal counsel ni Baldwin ang nagdala ng mga dokumento sa DOLE. Matatandang nauna ng isinagpili ni Baldwin ang Alien Certificate Registration na inisyo ng Bureau of Immigration, pero meron itong mga restriction na inilagay ang kanyang legal counsel. Nagpapatuloy o mapapatuloy ang pagdinig sa June 29 kung saan inaasahang personal na dadalo si Baldwin para ipaliwanag ang insidente sa Dipacolang Aurora na ikinasawi ni Ay, dito na pala mo. at Ibay Nadili. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. You are... Salamat, Bert Dizon. At sa ating mga Radyo Patrol. TTTCMM, número 1
i-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. At God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po.